Sofia, tulong, doktor. Doktor. Sofia. Sofia. Diyos ko, huwag mo siyang pahintulutang may mangyari sa kanya. Diyos ko, ingatan mo siya. Ingatan mo siya. Diyos ko, pakiusap, ingatan mo si Sofia. Sofia, mas mabuti pa para sa'yo na hindi ka gumaling. Pamilya ni Sofia Mendoza. Pakiusap, sumama kayo sa akin. Ano ang nangyari? Bakit buhay ka pa? Wala akong nagawa. Nang dumating ako sa lugar ng pangyayari, nandyan na ang rescue team. Nagawa ko lang ay pangasiwaan ang sitwasyon at isakay siya sa ambulansya. Narito ba ang pamilya ni Sofia Mendoza? Nakalampas na sa panganib ang pasyente. Ano ang gagawin natin ngayon? Bakit ka nagpapanik? Ikaw ay isang profesional. Sigurado akong makakahanap ka ng paraan. Para patuloy siyang mabuhay na parang isang hangal. Sofia, ngayon, 6 na taong gulang ka na. Lumaki na si Sofia. Sofia. Oras na para sa gamot mo. Huwag kang mag-alala tungkol sa hangal na yon. Ngayong gabi, papasayahin natin ang mga bagay-bagay. Hinaan mo ang boses mo. Huwag kang mag-alala. Dinagdagan ko ang dosis para sa hanggal na iyon. Ngayong gabi, hindi na siya gising. Teodoro, tumigil ka. Bumigay ang preno. Nanay, tatay. Anak ko, Hindi na may iligtas ang bata. anak ko, iligtas mo siya. Pakiusap, iligtas mo siya. Anak ko, iligtas mo siya. Anak ko, Doktora Aling, iligtas mo ako. ang mga binti ko. Ano ang gusto mong gawin ngayon? Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Gusto kong patayin mo. Si Sofia. Huwag kang magmadali, mahal ko. Ang aksidente sa trapiko 6 na taon na ang nakalipas, ay hindi siya pinatay. Ako ang punong doktor, pero parang yaya lang ako ng isang hanggal na bata. Ang sumpain na matandang lalaking yon ay nag-iwan ng testamento bago siya namatay. Pero may papasa lang ito pagkatapos ng 6 na taon. Kung hindi, nakasama na sana niya ang matandang iyon sa kabilang buhay. Malapit nang matapos ang panahon para sa paglipat ng mga share. Ang posisyon ni Ginang Juan. Ay syempre magiging sayo. Ibig sabihin, dapat patuloy mo siyang patulugin ng mahimbing. At gawin siyang isang paralisadong hangal. Juan, Aling. Para sa mainat na pag-aalaga na ipinakita mo sa nakalipas na 6 na taon. Bibigyan ko kayo ng buong puso, ng gantimpala. Sofia. Nandyan si Sofia. Walang tao. Nagkamali ba ako? Pinalasing ko siya. Imposible ito. Bilang pag-iingat, akyat ako para tingnan.
Pero, paano kung magising nga siya? Ang hangal mo, panatilihin ko lang siya sa tabi ko. Kung sakaling magising na siya, ipapadala ko siya para makipagkita sa kanyang ama. Nakita mo. Sinabi ko na nagkamali ako. Hindi masyado. Nag-aalangan ka ba sa gamot ko? Laging mabuti ang mag-ina. Nakita mo. Ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Ako puntura. Medyo may alam din ako tungkol dito. Gusto kong makita ng personal. Narinig ko na ang CEO ng Mendoza Holding sa loob ng 6 na taon. Hindi kailanman iniwan ang kanyang asawa na may kapansanan sa isip at katawan. Hindi ko inaasahang ganito ang kanyang bahay. At habang nagkakarelasyon sa tabi niya, hindi ba yon pag-iwan sa kanya? Kung makikita niya ito, tingnan natin kung makakapagngiti pa siya. Mas masaya kung makikita ang kanyang reaksyon. Ikaw. Sophia, Sofia. Sofia, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sophia, anong ginagawa mo? Sophia, naaalala mo ba? Naaalala mo ba? Kung malalaman niyang mulat na ako, tiyak na hindi niya ako palalampasin. Aling, nag-alala ako ng husto para sa iyo. Ayos ka lang ba? Masama si Juan. Tinakot mo si Aling. Sofia. Hindi ako tinakot ni Juan. Nagkakamali ka. Pero nakita ko mismo. Sinasaktan ka ni Juan, at sabay-sabay kang nagsasabi ng hindi. Naaalala mo ba? Sophia, nagmamasahe lang ako. Nagmamasahe lang ako kay Aling. Oo. Napapagod na ako sa pag-aalaga sa iyo. Nitong mga nakaraang araw, nagmamasahe sa akin si Juan para makapagpahinga ako. Pero, bakit sa kama ko, kayo nagmamasahe? Doktora Aling, tulungan mo akong magbenta nito. Sophia, dapat kang magpahinga ngayon. Oo, Sofia, dapat kang magpahinga ng kaunti. Ang pisikal na sakit ay simula pa lamang. Sa bawat kabutihan na ipinakita mo sa aking pamilya. Ito ay... babayaran ko ito ng paulit-ulit sa iyo. Pakiramdam ko may mali. Ibig kong sabihin, kahit na pinaigting natin ang dosis, paano siya nagising? Walang makakagising sa isang nagkukunwaring tulog. Nagkukunwari ka ba? Malalaman natin kapag sinubukan natin siya. Sofia, may sira ang isa sa mga ilaw sa bahay.
Gusto mo bang maging isang munting bayani, at ayusin ito? Tingnan mo. Ipapakita ko sa iyo, isaksak mo lang ito sa saksakan, gagana ang ilaw, at magbibigay ito ng liwanag. Gusto mo bang mapalaya sa akin ng ganito kabilis? Malalaman ko na kung tunay ka bang baliw, o nagkukunwari ka lang. Sofia. Bilisan mo at isaksak. Kapag hindi ko sinunod ang sinabi mo, mahuhuli ako. Ano ang dapat kong gawin? Bilisan mo. Bilisan mo, atali. Kahit magkunwaring baliw ka man, ito ay sapat na para gawin kang isang tunay na hanggal. Ah, ganun ba? Akala mo'y tanga ako. Kung gayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano ako katanga. Diyos ko, Sofia, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Aling, huwag kang matakot. Maayos ko agad ang ilaw. Huwag, Sofia. Huwag mong isaksak. Huwag mong isaksak. Tigil. Juan. Anong nangyari? Anong nagyayari? Juan, ang galing mo. Itinuturo sa akin ni Aling kung paano ayusin ang ilaw gamit ang tinidor. Juan, naayos mo agad. Kahit na nasayang ang pagmamahal ko sa asong yan. Papagbayarin ko ang asong yan. Aling. Nakakatawa. Sumabog. Nakita mo, di ba? Gusto niya akong patayin. Bakit mo pa siya pinapabayaan sa tabi mo? Gusto mo rin ba siyang patayin? Ano ang ibig mong sabihin? Nagsisimula ka na bang magpalambot sa kanya? Huwag mong kalimutan, pinapanatili ko siyang buhay para makuha ko ng walang problema ang kapangyarihan. Mas kapakipakinabang siyang buhay kaysa patay. Maging matyaga ka lang, kapag ako na ang mabibilang na lang ang mga araw niya. Kunin muna natin ang kumpanya, tapos tanggalin natin ang hanggal na ito. CJ, gaya ng sinabi mo, Sa tingin mo ba nagpapanggap lang siyang tanga? kung malinaw talaga ang kanyang pag-iisip at nagpapanggap pa rin siyang tanga, bakit niya ito ginagawa? Baka alam niya ang tungkol sa aksidente sa kotse. At gusto niyang malaman ang totoo, malamang kaya naglalagay siya ng panganib. Maging mabait kang bata, Sofia, may napaka-importanteng pulong tayo sa madaling panahon. Kailangan na nating umalis. Maging mabait kang bata at manatili ka sa bahay. Gusto ring sumama ni Sofia. Isama mo si Sofia. Babalik kami sa loob ng 2 oras. Pangako, pagbalik namin ay magkukwento ako sa'yo. CJ. Kung gayon, bumalik ka sa pinakamaiksing posibleng oras. Sige. Tara na. Dalawang oras. Sapat na panahon para mahanap ang mga ebidensya ng iyong mga krimen. Ang talino mo talaga. Para makaisip ng ganitong kalokohan, gamitin ang sarili niyang gamot para pagalingin siya. Kung nagpapanggap lang siya, hindi ba siya magkakaproblema habang wala tayo sa bahay? Ako'y paralisado na sa loob ng 6 na taon. May problema siguro sa gamot na ibinibigay nila sa akin. Kailangan kong mahanap ang ebidensya ng krimeng ito. Nasaan na kaya iyon? Nakaset na ang bitag. Ang matagalang paggamit nito ay magdudulot ng paghina ng pag-iisip at panghihina ng mga binti. Sofia, oras na para uminom ng gamot mo. Ito ang gamot. Nanay at tatay ko. Sana'y protektahan ninyo ako. At tulungan akong magtagumpay sa paghihiganti para sa inyo. Naku, bumalik na sila. Sofia, kung bumalik ang iyong pag-iisip, Ang Mendoza Villa na ito, ang magiging libingan mo.
Nandito pa rin ang kahon ng cereal. Tama rin ang kwenta. Nagkamali ba talaga tayo? Pupuntahan ko ang kwarto niya para tingnan. Sa tingin ko, nandito pa rin siya. Kung talagang maglakas loob kang Mandaya, tuturukan ko siya ng karayom. At ipapadala ko siya sa mental hospital. Paano ka nagiging sobrang pabaya? Naiwan mo na naman ang cellphone mo. Hindi ba't noon, pinatago mo sa akin, para sa iyo? Array. Nahanap ko rin, Terra na. Kailangan kong umalis dito agad. Aray, Sophia, palagi ka palang nandito. Sofia. Nagpapanggap ka talaga. Nahuli na kita. Natalo ako. hindi, di yan kasali. Kung wala si Aling, di ako matatalo. Galit ako sa inyong lahat. Dahil sa'yo, di ako matatalo sa taguan. Taguan. Maingat si Juan. Di niya ako iiwan. Sa bahay ng mag-isa. Kamusta, Lil? Wala ngayon sa bahay. Maglaro tayo ng taguan sa bahay ko. Sige. Ngayon, ako naman ang hahanap sa'yo. Bibilang ako hanggang 50. Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sofia. Sofia. Hindi lang may kapansanan sa pag-iisip. Gumagana pa rin ang mga binti mo. Dahil sa kwartong ito, walang wheelchair. Wala nang wheelchair. Paano ka nakapasok? Ang hangal mo talaga. Kung nasa wheelchair ako, ikaw, maiintindihan mo ito. Sofia. Totoong nagpapanggap ka pala. Aling, tingnan mo, hindi ba't mukha akong magandang kopya mo? Juan, tingnan mo, hindi ba't mukha akong matalino? Ang talino talaga ni Sophia. Kukunin ko ang wheelchair. Ikaw naman, kunin mo si Ella. CJ. Yamang nakuha ko na ang ebidensya ng paglason. Kailangan ko lang hintayin ang tamang panahon. Para mailantad ang kanyang tunay na mukha. Talaga bang ganoon ka ang tiwala sa kanya? Wala bang anumang problema? Medyo kakaiba. Higit pa sa kakaiba. Yung tama sa ulo mo. Nung nakaraan, sasaktan mo ako ng kuryente. At ngayon, biglang lumitaw si Ella. Lahat ba nito ay maraming pagkakataon lang? Critical na panahon na yon para makuha ang Mendoza Holding. Talagang walang dapat magkamali. Ang mga patay ay hindi nagsasalita. Kaninang hapon, nagbigay na ako ng suhol sa lahat ng shareholders ng kumpanya para aprubahan nila ang aking pagtatalaga. Tungkol naman kay Sophia, pumunta siyang makipagkita sa kanyang pamilya. Dapat kang kumilos ngayon. Sophia, Ha? maglaro kaya tayo ng taguan? Syempre hindi. Tayo ay naglalaro ng laro ng pagtakas. Sa wakas, oras na para kumilos. Sophia, ayoko nang maglaro nito. Sophia, ayoko nang maglaro. Juan, amuyin mo ito. Ano ba ang amoy na ito? Amoy ng birthday cake ito. Juan, gusto kong ako mismo ang humihip ng mga kandila. CJ. Ikaw mismo ang humihip ng mga kandila.
Apollo, iligtas ninyo ako. Sunog, iligtas ninyo ako. Narinig ko ang lalaking ito, namatay ang asawa niya sa sunog. Dapat ngayon ang ika-6 na anibersaryo ng kasal namin. Nais kong lumabas para bumili ng regalo para sa kanya. Nang ako'y bumalik ako. Natiyak namin na, marahil ang namatay, ay siyang nagpaninggas ng apoy habang sinisindihan ang mga kandila sa cake. Ang siyang nagpasimula ng sunog. Isang aksidente ito. Nakikiramay ako. Sophia. Maligayang ika-6 na anibersaryo. Anibersaryo. Sino ito? Ginoo, ang inyong order. Wala akong in-order na padala. Hindi. Pakinggan ninyo po, matagal na akong tumatawag, at walang sumagot sa pinto. May nangyayari ba sa bahay? Naglalaro lang kami. Aling, hindi naman masaya ang larong ito. Hindi ka pa ba alis? Paumanhin po, ikinalulungkot kong nakagambala ako. Ah, ngayon pala ang kaarawan ni Sophia. Ngayon. Ang anibersaryo ng iyong kamatayan. Oras na para sa cake. Mahilig si Sophia sa cake. Bakit hindi mo siya pinatay? Nakita tayo ng kurye sa bahay. Hindi na natin siya pwedeng patayin ngayon. Aling. Itong munting manikang ito ay mukhang katulad mo. Kagaya ng kagandahan ni Aling, gusto ito ni Sophia. Dahil sa kuryeng iyon, kung wala siya, patay na sana si Sofia. Huwag kang mag-alala, ang isang hangal na tulad niya ay pwedeng magkaroon ng maraming aksidente. Naghihintay ako ng kanilang mga aksidente. Pero, ang pinaka nakakainis na bagay ay ang aksidente sa loob ng isa pang aksidente. Sophia, may kailangan tayong asikasuhin, isang mahalagang bagay, kaya hindi ka namin masasama. Sofia, maging mabait kang bata at manatili ka sa bahay. Huwag kang magpagala-gala sa labas. Naiintindihan mo ba? Nakakandado ang lahat ng pinto at bintana ng bahay. Ito ang aksidente na inihanda mo para sa akin. Sa wakas, nakalaya na ako sa pasang ito. Mula ngayon, siguradong, hindi siya makakaligtas. Matalino ka pa rin. Iniwan natin siyang mag-isa sa bahay. Nag-imbento tayo ng sunog mula sa short circuit. At magmumukhang normal lang ang lahat. Hello, May masamang balita ako. Tungkol sa halalan ng CEO na iminungkahi mo, kailangan itong kanselahin. bakit? Tumawag ang isang abogado sa Board of Directors. Sinasabi na may naiwang testamento ang dating presidente. Ang posisyon ng CEO ay maaari lamang mana sa kanyang anak na babae, at ang anumang pagbabago sa mga posisyon ng pamamahala upang maging balido ay dapat personal na, lagda ni Ginang Sofia. Paano kung hindi niya gawin? Ang lahat ng operasyon ay pamamahalaan ng management team. Magmadali ka, umuwi ka. Ah, Matandang hayop ka, saan niya nakuha ang huling habilin? nakakaabala pa rin kahit patay na. Buti na lang walang nangyari. Sofia, oras na para magising ka. Anong nangyayari? Nasaan siya? Hanapin niyo siya.
Hindi. Wala rin dito. Hanapin sa labas. Sige. Anong nangyayari? Hindi mabuksan ang pinto. Usok. Sofia, nasa labas ka ba? Buksan mo ang pinto. Pakiusap, buksan mo ang pinto. Sofia, Buksan mo. sunog. Nagsisimula ng magliyab. Kahit anong kadiliman ang takpan ang kumplot, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ang mga apoy. Ang kadiliman ay gawing liwanag ng umaga. May sunog doon. Paano nagsimula yun? May tao ba sa loob? Tumabi kayo, tumabi kayo, tumabi kayo. Ginang, may tao ba sa loob? Si Sofia lang ang nasa loob. Handa na kayong patayin ng sunog. Sobrang sakit na nararamdaman ko. Maging mas mabait ka. Juan, ano nang nangyari sa inyo? Paano ka nang ahas na magtanong? Bakit wala ka sa kwarto? Ikaw ba ang nagpanunog? Magsalita ka. Bakit ka nasa kwarto? Ikaw ba ang nagpanunog? Nagpunta lang sa banyo si Sofia. Nagpunta sa banyo si Sofia. Paglabas niya, nagliyab na ang bahay. Wala rin akong alam. Nakumpirma na ang sitwasyon. Sunog mula sa short circuit, purong aksidente. Subalit, kayong dalawa, bilang mga tagapangalaga ni Ginang Sofia, ang pangunahing responsable. Hindi kayo nagmadaling magligtas ng sinuman, at muntik na akong masunog ng buhay. Kaya ngayon, ako ang pangunahing responsable. Sinabi ni Ginang Mendoza na walang tao sa bahay. May kapansanan sa pag-iisip, naniniwala pa rin kayo sa kanya. Sinadya niya ito, gusto niya kaming sunugin ng buhay, hindi ba? Hindi ba mag-isa lang sa bahay si Sofia? Hindi ba kayong dalawa ay nasa labas? Sinungaling. Nagsisinungaling ka sa akin. Ako, sige, tama na. Iniwan ninyo. Ang isang babaeng may kapansanan sa pag-iisip, sa bahay. Anong iniisip ninyo? Lumabas lang kami para kumuha ng ilang bagay. Babalik agad sana kami. Hindi alam ni Sofia. Akala niya nasa bahay kayo. Huwag niyong sisihin si Sofia. Tama. Oo. Huwag kalimutang magbayad ng multa bukas. Sofia, umuwi ka muna. Pagkatapos ng aming mga gawain dito ni Aling, babalikan kita. Alaynan, Sofia. Hindi pa ito tapos. CJ, tuloy ang laro. Ano? Hay, ipapahayag mo ba ng hayagan na muling nakabawi si Sofia sa kanyang malay? Baliw ka ba? Sabi ng mga shareholder, kung hindi mo pipirmahan, hindi natin maibebenta ang mga shares. Paano kung may masabi siyang hindi dapat sabihin? Mabubuwag tayo. Huwag kang mag-alala, kahit magkunwari pa siya, may mga paraan. Para mapatahimik siya, sa bawat salitang hindi dapat niya sabihin. Oras na para kumilos. Sino naman ito? Ginoong Juan, narito ang inyong delivery. May nahanap ka ba? Base sa mga leads, natagpuan namin ang Collier na pinuntahan ni Ginoong Teodoro Mendoza. Sabi nila, binayaran sila ni Javier para sirain ang mga preno. Nasaan? Na-transfer na namin. Nawawalan na ng pasensya si Javier. Hintayin mo ang aking senyas. Hoy, sandali lang. Kailangan ko ng pera, agad-agad. Aking amain. Magkano? 3,900,000 piso. Na-transfer na. Huwag mong kalimutan ang ating kasunduan. Ang katotohanan. Malapit nang mabunyag. Ginoong Juan, nakarating ka na sa tuktok. Ngayon, hindi mo na ako titingnan ng pababa, di ba? Ngayong nasa ganitong posisyon ako, mas maayos kung mapapangalagaan ka. Sa tingin mo?
Juan, ang pinakamahalagang bagay ay ang malaman ang iyong mga limitasyon. Nakarating ka sa posisyong ito. Dahil sa aking anak na si Sofia, kung hindi mo ito mahawakan, kasama ng mga babaeng ito sa labas, at magdulot ng kahihiyan sa pamilyang Mendoza. Ako ang bahala sa iyo. Mukhang itong matandang walang hiya, hindi na pwedeng lapitan. Matandang walang hiya, miss mo na ang anak mong babae sa ibaba, di ba? Huwag kang mag-alala, sa sandaling nasa kamay ko na ang kumpanya, ipapadala ko siya sa'yo. Sofia, naalala mo ba ang itinuro ko sa'yo noong isang araw? Naalala mo ba? Alam mo na ang sasabihin mo pagkatapos, di ba? Naalala ko. Handa na ang mga reporter. Kapag handa na sila, matatapos na ang lahat. Sa harap ng lahat, wawasakin ko ang pangarap mong maging safe. Ito ang kotse ni Ginoong Juan. Dumating na sila, dumating na. Ang pagpupulong ng mga shareholder na ito, iniisip ko kung darating si Ginang Sofia. Tingnan ninyo. Si Ginang Sofia ba yan? Si Ginang Sofia yan. Si Ginang Sofia nga. Pagkatapos ng 6 na taon, si Ginang Sofia ay sa wakas nagpakita. Mukhang puno sila ng pag-ibig. Ginoong Juan, si Ginang Sofia ay sa wakas nagpakita. Ginoong Juan, narinig naming mas maayos na ngayon si Ginang Sofia. Ipapahayag ba niya ngayon na kukunin na niya ang Mendoza Holding? Pakiusap, sumagot kayo, Ginoong Juan. Ang grupo ay magpapahayag ng mga bagong desisyon sa ibang pagkakataon. Bagong gumaling lang ang aking asawa. Pakiusap, bigyan niyo kami ng daan. Ginoong Juan, Doktora Aling, pakiusap, lumapit kayo sa tabi ni Ginang Juan. Magkuha tayo ng litrato ng sama-sama. Tara na. Umiti kayo. Kay pang-uyam ng ngiti. Magbabayad ka sa ngiting iyan. Ginang. Ang libing na inyong nireserba ay handa na. Sige, kailan darating ang libing? Sa loob ng 1 buwan, ay ihahatid. Sofia, naaalala mo ba kung ano ang dapat mong sabihin pagkatapos? Naaalala ko. Huwag kang mag-alala, napakaraming beses ko nang inisip kung ano ang dapat kong sabihin. Tatay, nangungulila na si Ella sa'yo. Hindi mo man lang siya dinala sa bahay. Ayaw na niyang manatili dito. Naisip ko na nga ang pangalan ng sanggol. Tawagin natin siyang Una, madaling isulat. Para kang isang ama na napabayaang mag-alaga. Paano ako naging pabaya? Kung lalaki, iyan ang ipapangalan ko. Kung babae naman, pwede ring Eva Garcia. Anak ko. Makakaligtas kaya siya? Sofia Mendoza. Kung tunay kang tanga, hindi ka dapat mag-react sa videong ito. Pero kung nagpapanggap ka lang, iyon ang pinakamalaking baraha ko. Sino ito? Iyan. Anak ng kaibigan namin. Ella. 6 na taong gulang, malusog at masiglang bata. Kung magpapakabait ka ngayon, dadalhin kita para makipaglaro sa kanya. Pwede ba? CJ, talagang magpapakabait ako. Ang meeting na yon, bago magsimula. May ipapaalam ang Ginang Sofia, may ipapaalam. Totoo bang anak ko ang batang ito? Kung ganoon, Juan, hindi niya sasabihin sa akin kung nasaan siya. Sofia. Dahil sa kalagayan ng aking katawan, nagpasya akong ilipat lahat ng aking shares kay Juan at opisyal na itinatag ang bagong CEO. Bakit may pagpapalit ng CEO? Paano ito nangyari? Ano ang dapat nating gawin? Ginang Sofia, pakisignan po.
Sophia, huwag kang sumuway. Kahit na talagang hangal ka man, o nagkukunwari ka lang. Ngayong araw na ito, ang dokumentong ito, pipirmahan mo. Wala si Sophie ang karapatang palitan ng CEO. Ikaw pala si Marco Mendoza. Sino ka? Ako ang iyong kapatid sa labas. Ang kontrata ng paglilipat ng shares na pag-aari ng tatay ko ay nasa iyo at para ito'y maging epektibo, kailangan ng pirma ko. Alam ko, kailangan mo ng pera. Hindi ko kailangan ng awa ng pamilyang Mendoza. Ikaw ay mula sa pamilyang Mendoza. Tulungan mo ako, pakiusap. Uubo. At tulungan mo ang iyong amain. Anong nangyayari? Sino ang nagpahintulot sa mga walang kwentang taong ito na pumasok? Mga walang kwentang tao. Ito ay pulong ng mga shareholders ng Mendoza Holding. Ang apelyido mo ay Garcia. Saan mo nakuha ang karapatang mag-utos? Dito. Ikaw, Ang pamilyang Mendoza ay hindi pa patay. Pagpapalit ng CEO. Paglipat ng shares. Ano ba ang iniisip mo? ikaw. Sino ka? Mga gwardya, itapon ninyo ang baliw na ito. Sa labas, Ang pangalan ko ay Marco Mendoza. Ang tatay ko ay si Teodoro Mendoza. Sino sa tingin mo ako? Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Ginoong Teodoro Mendoza, hindi ba't isa lang ang anak niyang babae? Kung gayon, sino ito? Kaya, ang sinasabing, anak sa labas ng dating presidente? ano ba ang pinagsasasabi mo? Isang anak na babae lang ang biyenan ko. At iyon ang aking asawa. Ang testamento na ito ay iniwan sa akin ng aking ama. Maliwanag na nakasaad dito na mamamana ko ang kalahati ng mga shares ng kumpanya mula sa kumpanya. Pagkamatay niya, kami ni Sofia ang magkasamang mamamahala. Ito nga ang sulat kamay ni Ginoong Teodoro Mendoza. Oo, nakikilala ko ito. O sige, tingnan natin kung sino ang dumating. Kuya. Ek. Ate na pala si Sophia. Sophia. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ba't nagdesisyon na ang lupo ng mga direktor? Na kung sa loob ng isang buwan, ang aking performance ay hihigit sa performance ng aking hanggal na ate. Ay legal kong mamamana ang negosyo ng aking ama. Ang negosyo ng aking ama? Hindi ba't maliwanag na ako? May kapatid na lalaki si Sophia. Ito ay nakasalalay. Sa kung siya ay magaling o hindi. Mahal kong ate. Palem. Ang paglitaw ng gago na ito ay medyo kainahinala ni hindi nga sigurado kung siya nga ay mula sa pamilyang Mendoza. Dapat nating pag-aralan ito ng mabuti. Kahit pa anak sa labas siya ng pamilyang Mendoza, ano naman ngayon, hindi ba't patay na? Ang sapat na mga Mendoza. Eksakto. Sapat nang namatay ang mga Mendoza. Ang anak kong si Ella. Buhay pa ba siya? Kailangan mong kumilos. Bakit hindi ka umalis? Paumanhin po. Pasensya na sa pag-abala. Bakit hindi mo inilantad si Juan, tulad ng orihinal na plano? Anak ko. Malamang nasa kamay ni Juan. Hindi tayo dapat magpadalos-dalos ngayon. Tulungan mo akong malaman. Kung buhay pa si Ella. Isang buwan ko na siyang sinusubaybayan. Pero napakaingat niya. Sa palagay ko, hindi siya madaling mahahanap. Kung gayon, magsimula tayo kay Aling. Nagdududa ako.
na mayroon siyang ibang kabit sa kumpanya. Ginang Mendoza, pakipirmahan po. Pamilyar na pamilyar ang amoy na ito. Imbestigahan mo, si Clara Linares. Sige. Juan. Kapag nahasik na ang binhi ng pagdududa, mag-uugat at lalago iyon kung alam lang ni Aling na mayroon kang ibang kabit sa ibang lugar. Sa palagay mo, lalaban kaya siya sa iyo? Anong nangyayari? Doktora Aling, pasensya na, nagulat ako sa inyo. Dahil lang sa mga bagay na ito. Sandali lang. Pwede ka nang umalis ngayon. Juan, paano mo ako nagtaksil? Kaya araw-araw, pinapangasiwaan mo ako sa handle na ito, para makalabas ka at makipagtalik sa iba, hindi ba? Ang ganda ng lipstick mo. At ang amoy ng kamiseta mo, ay hindi akin. Marami akong social activities nitong mga nakaraang araw. Dapat kang maniwala sa akin. Juan, hindi ako katulad ng mga handle na iyon, hindi ako madaling lokohin. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ating magandang kinabukasan. Mahal kong asawa ang asawa ng si. Ayokong gamitin ang mga nangyari noon, para takutin ka. Pero huwag mong kalimutan. Ang sakit mo, ay kailangan pa rin ako. Siyempre. Siyempre. Lahat ba ay pumipilit sa akin, ha? Kung ganon, huwag mo akong sisihin kung ako ay naging malupit at walang awa. Ang biktima ay nahuli na sa lambat. Sino ba ang nagsabi na ang tatsulok ang pinakamatatag na hugis? Clara, ikaw mismo ang kutsilyong sumira sa balanse. Gusto mo bang malaman kung kanino nagluloko si Juan? Pumunta ka sa opisina sa 2:00. Malalaman mo ang sagot. Ang mga sinungaling, sa huli ay magbabayad. Juan, hindi ka rin makakatakas sa parusa. Malapit nang dumating ang bida. Paborito kong pabango. Regalo siguro ito mula kay Juan. Aling, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo? Walang hiya kang babae. Ikaw ang gumagamit ng pabangong ito, di ba? Paano ka nang ahas na agawin ang lalaki ko? Mamamatay ka. Matandang bruha. Matagal nang hindi ka mahal ni Juan. Paano mo ako matatawag na matandang bruha? Matandang bruha. Paano ka nang ahas na agawin ang lalaki ko? Mamamatay ka. Ano ba yung nangyari sa kumpanya kanina? Ako ba ang baliw? Ikaw ba ang may kapal ng mukha para sabihing baliw ako? Ano ang sinasabi mo? Ikaw, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo? Aling, ikaw ang baliw. Oo, baliw ako. Juan, binabalaan kita. Huwag mo akong piliting. Kung hindi, ilalantad ko ang lahat ng masasamang ginawa mo. Mula noon hanggang ngayon. Ano naman? Akala mo ba mabuti ang trato ko sa'yo nitong mga nakaraang araw? May lakas ka pa ng loob na tapakan ako. Juan, huwag mong kalimutan kung sino ang nagbigay sa'yo ng lahat na meron ka ngayon. Noon, ang aksidente sa trapiko ng pamilya ni Sofia at ang sanggol sa sinapupunan niya. Kasalanan mo lahat yan. Ikaw ang may pananagutan. Sa isang salita ko lang, kayang-kaya kitang durugin at hamakin. Ikaw ang nag-udyok sa akin para gawin ang lahat ng ito. Kung hindi ka sana nagsiselos kay Sofia Mendoza, kung hindi mo ako pinilit na lumapit sa kanya, at kung hindi ako nakapag-asawa sa pamilyang Mendoza, para matupad ang pangarap mong maging asawa ng si, akala mo ba malinis ka? Juan, gago ka. Kasalanan mo ang lahat ng ito dahil pinilit mo ako. Huwag mong isisi sa iba. Bitawan mo ako, Juan. Kung wala ako, hindi ko papapasukin ang lobo sa kulungan.
Kasalanan ko kung bakit nasaktan ang lahat. Juan. Talagang gagapasin kita at wawasakin ang pagkatao ko. Juan, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Alam ko lahat ng masasamang ginawa mo. Paano mo nagawa yun sa akin? Kung maglalaro ka ng marumi, ipapadala ko siya sa mental hospital. Gamit ang karayom. Juan, anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Anong ginagawa mo? Aling. Marami kang alam na sekreto. Nakakapagod ang sobrang kaalaman. Ililigtas kita sa pagdurusa mong ito. Hindi, Juan. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, bitawan mo ako. Lalong lumalala ang puso mo. Ella, magiging maayos din si Ella. Baka sa'yo na ang puso niya. Ako, pwede pa kitang operahan. Pwede pa ang transplantasyon. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dyan. Hindi. Sa mundo ngayon, kung may pera ka, akala mo ba mahirap humanap ng doktor? Juan, nakikiusap ako sa'yo. Hindi. Hindi. Juan. Halimaw. Kahit sarili mong anak, hindi mo palalampasin. Sofia, huwag kang mag-alala. Malapit nang dumating si Javier kasama ang ambulansya. Bakit hindi ko siya makontak ngayon? Ano ba talaga ang ginagawa ni Javier? Hindi na ako makapaghintay pa. Dadalhin kita sa ospital. Halika na, Sofia. Huwag kang mag-alala. Malapit na tayong makarating. Sumusobra na si Javier. Papagbubungin ko siya bukas pagpasok ko sa trabaho. Mahal ko, kumalma ka. Tumingin ka sa kalsada. Nawalan ng preno. Ella. Nanay. Nanay. Tatay, gising. Tatay. Ang sakit. Anak ko. Anak ko. Ella. Nasaan ang anak kong si Ella? Nasaan? Dahil sa pagmamahal ko, naging dahilan ako ng pagkamatay ng tatay ko, at inilagay ko sa panganib ang anak ko. Ang tunay na may kasalanan. Ang mga baliw na ito, hindi ikaw. Itinago ni Juan ang anak ko. Sa isang operasyon ng transplantasyon ng puso, para gamitin, kailangan ko siyang hanapin sa lalong madaling panahon. Ito ang mga birth record na nakuha mula sa ospital. Siya ang anak ko. Noong bata pa, kamukhang kamukha ko siya. Huwag kang malungkot, mahal ko. Talagang hahanapin kita. Pinatay nila ang tatay ko, winasak ang tahanan at pamilya ko, at inilagay ako sa walang katapusang kahihiyan. Nilunod nila ang Mendoza Holding sa dugo at kaguluhan. Paano ko sila papayagang mabuhay ng payapa at magkaroon ng tahimik na buhay? Bago sumikat ang araw, laging may panahon ng kadiliman, isang sandali para tumino ang isip. Pero sisikat din ang araw. Isang bagong simula. Nasaan si Aling? Kagabi si Juan, ipinadala si Aling sa mental hospital. Ang relasyon nila ay tuluyang nagwakas. Tara na. Oras na para dalawin ang aking mahal na kaibigan. Ako ang asawa ng CEO ng Mendoza Holding. Ang pera. Ang vilya. Ang mga mamahaling kotse. Lahat ay akin. Lahat ay akin. Juan, nandito ka para ihatid ako sa bahay. Sofia Mendoza. Bakit ka nandito? Nasaan si Juan? Nasaan si Juan? Sofia, nandito ka para iligtas ako, at para ilabas ako, di ba? Hindi ako baliw. Tingnan mo, hindi ako baliw. Sabi ni Juan.
na huwag akong maniwala sa mga sinasabi mo. Hindi. Nagsisinungaling si Juan sa iyo. Siya ang gumawa. Siya ang pumatay sa buong pamilya mo. Siya ang gumawa. Siya ang nagdala sa iyo sa ganitong kalagayan. Lahat ay dahil sa kanya. Lahat ay dahil sa kanya. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat. Ikaw pala. Nagpapanggap ka lang palang baliw sa buong panahong ito. Malandi. Aling, alam ng lahat na hindi dapat paniwalaan ang sinasabi ng mga hangal. Pero ikaw, hindi ka ba talaga naniwala doon? Sofia, nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap ako. Ilabas mo ako. Pakiusap. Sofia, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Ilabas mo ako dito. Sofia. Ayaw mo bang malaman ang tungkol kay Ella? Sa wakas, may sinabi kang kapakipakinabang. Kung gusto mong mahanap si Ella, matutulungan kita. Bakit kita pagkakatiwalaan? Mahal na mahal ko si Juan. Paano ko siya pababayaan sa ganitong baluktot na mundo na mag-isa at mabuhay ng matino? Hindi ba? Hindi ka ba natatakot na sabihin ko kay Juan ang lahat ng ito? Walang gumagawa ng kasunduan para matalo. Ikaw din. Kinamumuhian kita. Pero mas kinamumuhian ko ang mga taong nagtulak sa akin sa ganito, si Juan. Bukod pa riyan, kung makikipagtulungan ka sa akin, talagang makikinabang ka. Ako, walang halaga ang buhay ko. Pero ikaw, marami ka pang dapat gawin, hindi ba? Kung patatawarin ang mga panalangin ng masasama, sino nga ba ang magtatanggol sa mga mabubuti? Sofia, nasa gilid ka na ng bangin. Magtiwala ka ulit sa akin. Pagkatapos nito, bigyan mo lang ako ng kaunting pera. Pangako, maglalaho na ako sa lungsod na ito magpakailanman. Makasarili si Juan. Kahit ang sarili niyang anak ay hindi niya patatawarin. Ikaw pa kaya? Mas mababa ang halaga mo sa kanya. Hindi patay si Ella. Nasaan siya? Si Juan ay hindi kailanman nagtiwala sa akin. Siya lang ang nakakaalam kung nasaan si Ella. Ito lang ang naaalala ko. Parang inilipat ko siya sa ospital ng awa. Ang itsura ko. Tara na. Sofia, hindi ba ipinangako mo na ilalabas mo ako rito? Sofia. Bukas, dadalhin ka ni Juan. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin pagkatapos. Ano ang susunod na hakbang? Ang tagapagmana ng Mendoza Holding na 6 na taon nang may kapansanan sa pag-iisip. Oras na para magising. Bukas, pumunta ka sa kumpanya. Ang pinakamalaking kahinaan ng kalaban. Ang kunin sa kanya ang lahat ng kanyang pinag-ipunan. Unti-unti. Hindi eksepsyon si Sofia. Hindi ko hahayaang makalamang sa akin si Juan. Juan, ang tapusin ka ng isang bagsakan ay masyadong madaling pagtakas para sa iyo. Dahan-dahan kitang gagawing isang habambuhay na sinumpa. Una, bukas pumunta ka sa kumpanya. Susunod ako. Huwag mong hayaang may makakita sa atin. Gusto ko kung gaano kakatino. Ang pabango sa iyong kamiseta ay hindi akin. Huwag mo nang gamitin ang pabangong ito, hindi ko gusto. Pero ito, hindi ba't ikaw ang nagbigay nito sa akin? Ako. Ha, ikaw, noong nakaraan, sobrang pabaya ako, at nakita tayo ng malanding aling na iyon. Masakit pa rin sa akin. Ginoong Juan, Ginoong Mendoza ay kakauwi lang sa bahay, at kinuha niya si Ginang Juan. Sinabi niyang ililibot niya ito bukas. Marco. Una, pinagkaguluhan mo ako ni Aling, dahil sa pabangong iyon. Pinilit mo akong magsugat ng aking braso. At ngayon, kinuha mo si Sofia. Mukhang gusto mong maglakad-lakad sa kumpanya bukas. Ginang Sofia, bakit ka nandito?
Ngayon, may magandang balita ako na ibabalita sa lahat. Pagkatapos ng aktibong pagpapagamot na ito, ganap na gumaling na ang aking kapatid na babae. Talaga, parang hindi totoo sa akin. Ibig sabihin ba nito, sa wakas ay babalik na sa normal ang Mendoza Holding? Mula ngayon, kasama ang aking kapatid na babae, pamamahalaan namin ang kumpanya. Dahil limitado ang kakayahang gumalaw ng aking kapatid na babae, ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkulin, na pamahalaan ng pang-araw-araw na operasyon ng kumpanya. Ngayon, sa harap ng lahat ng shareholders, pipirmahan namin ang kasunduan. Kapatid, Marco, akala mo ba na sa pagpapagalaw ng isang manika, kaya mong takpan ng araw gamit ang iyong daliri? Ang iyong maliliit na laro ay para lamang sa akin na mga laruan. Ang paggaling ni Ginang Sofia Mendoza ay hindi isang bagay na maaari mong pagpasyahan ng mag-isa. bayaw. Hindi mo ba hinahangad ang paggaling ng aking kapatid na babae? Siyempre, higit kanino man, hinahangad ko ang kanyang paggaling. Ngunit sa parehong oras, hindi ko hahayaang saktan siya ng sinuman. Ako ang doktor na nagpapagamot kay Sofia Mendoza. Ginang Mendoza ay hindi kailanman nabawi ang kanyang malay. Juan, nandito ka para iligtas ako, di ba, Juan? Aling, ang lahat ng bagay ay may kapalit hanggat sinusunod mo ako. At ginagawa ang lahat ng sinasabi ko, maaari kitang payagang umalis. Siyempre, kung hindi ka susunod. Sa tulong ng psychological report na ito, kaya kitang ibalik dito kahit kailan ko gusto. Gagawin ko. Magpapakabait ako. Marco, bilang kapatid niya, paano mo nagawang tratuhin ng ganyan ang kapatid mo? Kahit isang estrangherong tulad ko, hindi kayang tiisin ito. Narinig ng lahat. Ang asawa ko, hindi pa rin makapag-isip ng matino. Siya pa rin ang aking asawang tanga. Juan, hindi ko dinala ang laruan ko. Hindi masaya dito. Gusto ko nang umuwi. CJ, uwi na tayo, ngayon. Ilsat, Huwag mo nang isipin yan. Sofia, sabihin mo sa akin, nagkasinungaling ka na ba kay Juan dati? hindi, Juan. Dapat hindi nagsisinungaling ang mga bata. Mabuti ito. Aling, ikaw din. Dapat kang maging masunurin. Yakyat mo si Sofia. Anong pakiramdam ng kalayaan? Salamat, Sofia. Bakit hindi mo ako tigilan, parang multo? Kapatid, tingnan mo dyan. Marco, Sorpresa, ang kapatid mong babae ay ilalabas ka ngayon para maglaro. mahilig lumabas para maglaro si Sofia. Hindi lalabas kasama mo si Sofia. Umalis ka. Bayaw, wala ka namang binabalak, di ba? Pinapakitaan mo ng kapatid kong babae na parang bilanggo. Iginagapos mo siya ng napakahigpit. Wala ka bang binabalak, di ba? Bakit mo trinitrato ang ate ko na parang bilanggo? Ganito ka ba kabalas? Paano ko matatrato si Sofia na parang bilanggo? Haha, sige, kung ganun, wala namang pakialam si Juan. Kung kukunin ko ang ate ko ngayon, di ba? Nakareserba na, Tara na. Tara na. Tandaan mo, ako ang legal na asawa ni Sofia. Dapat kang sumunod sa akin. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Juan, uubos na ang oras natin para sa labanang ito ng kapangyarihan. Nagsisimula pa lang ang laro. Ate, magpaalam ka kay Juan. Paalam, Juan. Paalam, Aling. Tara na. Hihi. May senyales ba na bumabalik na sa katinuan si Sofia? Chinek ko na, walang mali sa pinakabagong kondisyon ni Sofia. Kung may senyales siyang nagpapakitang bumabalik sa katinuan, ko ang dosage. Malapit na ang paglilipat ng shares. Bantayan mo siyang mabuti sa mga susunod na araw. Walang dapat magkamali. Ang mga shareholders. Natatakot ako, baka mahirapan tayong kumbinsihin sila.
Sa mundong ito, pera ang gumagalaw sa mundo. Ang gusto ng mga shareholders ay tubo. May nahanap ka ba? Nahanap ko yung doktor na naka-duty noon. Sabi niya na wala rin yung tagalinis. Dadalhin kita para makita yung doktor na yun ngayon. Huwag kang mag-alala. Ikaw at si Sofia, habang kayo ay legal na mag-asawa, hindi siya makakatakas sa kanyang kontrol, bukod pa riyan. Wala ba tayong hawak? Nabarahan natin na si Ella. Kung pupunta ka sa impyerno, sasama ka sa akin. Ang impormasyon tungkol sa taong ito sa paglilinis. Asikasuhin mo na ngayon. Hanapin ang lokasyon ni Ella sa pinakamadaling panahon. Nauunawaan ko. Huwag kang masyadong mag-alala. Juan, dumating ka ba para sunduin ako? Ang galing ng kapatid ko ngayong araw. Dinala niya ako sa maraming masasayang lugar. Isang kahabag-habag na gago, napipilitang magsipsip, na taang may kapansanan sa pag-isip para lang umangat. Nakakatawa talaga. Pare-pareho lang tayong lahat. Di ba? Nakadepende ka rin sa asawa mo, bayaw. Iba ako. Ako ang lehitimo. Habang nandito ako, hindi ka magwawagi. Ang Mendoza Holding ay pag-aari ng pamilyang Mendoza. At Mendoza rin ang apelyido ko. Anong pagkakataon? Nakakainis, di ba? Panahon na ba para kumilos? Handa na ako. Juan, nagprepara ako ng juice para sa'yo. Uminom ka ng kaunti. Dumating na ang ikatlong araw. Juan, dapat ay nagsisimula ng gumalaw ang puso mo. Ang katawan ko. Parang lalong nagiging kakaiba nitong mga nakaraang araw. Kailangan natin bilisan ang mga preparasyon para sa operasyon. Sisimulan ko ng ayusin ang operasyon kaagad. Kung mag-ooperasyon tayo. Bukas, dapat ko bang kunin uli si Ella? Paulit-ulit mo nang binabanggit si Ella nitong mga nakaraang araw. May problema ba? Gusto mo ba talagang kunin siya uli? O may tinatago ka ba sa akin? Paano? Paano ito nangyari? Lahat ng ginagawa ko ay para sa kalusugan mo, di ba? At saka, magkasama tayo sa planong ito. Kung may mangyari sa'yo, hindi rin ako magtatagumpay. Naiintindihan ko yan. Syempre. Sana nga. Kung hindi ako mag-atubili na isauli ka sa loob. Juan, hindi mo ba alam ang nararamdaman ko para sa'yo? Matagal na, mula noong huli kang tiningnan. Ano sa tingin mo? Kung titingnan kita ngayong gabi, Gusto ko ang pagiging baliw mo. Ito ang address. Bukas, sasama ka sa akin. Juan, Nagsisimula na ang paglilipat ng shares. Sa kritikal na sandaling ito, walang dapat magkamali. Juan, narito ka ba? Magtatago muna ako. Si Juan ba kagabi ay nahuli at hindi umuwi? Aling, kung maglakas loob kang magsinungaling sa akin, magagalit ako sa iyo. wala si Juan dito, Sofia. Pero, narinig ko lang ang boses niya. Bakit hindi ka naniniwala sa akin? Wala talaga siya rito. Alam ko, siguro naglalaro siya ng taguan sa akin. Napakaliit ng kwartong ito. Saan siya magtatago? E di kaya sa likod ng kurtinang iyan? Diyos ko, pakiusap, tingnan mo, wala talagang nandoon.
E di kaya sa likod ng aparador? Sofia, napaka-espasyo ng kwartong ito. Saan siya magtatago? Wala talaga si Juan dito. Gusto ko ring magpahinga. Bumalik na kayo sa kwarto ninyo. CJ, Aray, Juan, ayos ka lang ba? Dahil lahat iyon sa champagne na Sofia. Tumayo ka. Ang tanga niya. Papatayin ko rin siya sa bandang huli. Walang hiya. Tingnan mo kung saan ka tumitingin. Bulag ka ba? Nagmamadali ka bang mamatay? Anong sinasabi mo? Tingnan mo. Halika kayong lahat at tingnan ninyo. Halika at tingnan mo. Bumangga ka sa akin at ngayon gusto mong tumakas. Nagpapanggap ka bang aksidente, ha? Kung wala kang ilang libong piso, hindi ka makakaalis kahit saan. Paano naging ganyan ang binatang ito? Napakabastos. Bayaran mo. Tulong. Bilis. Hindi ko na ito matitiis. Ella, Aling Reyes, huwag mong saktan si Ella. Natatakot si Ella. Hindi na magiging tamad si Ella. Ella. Huli na si nanay. Sobrang huli na ni nanay. Kasalanan ko lahat ito. Paumanhin, Ella. Hindi ka kilala ni Ella. Umalis ka. Juan, iyan ang dugo mo. Talagang walang awa ka. Ella. Dadalhin ka ni nanay pa uwi. Kasalanan ng nanay mo ang lahat ng ito. Huli na masyado si nanay. Dadalhin ka ni nanay pa uwi. Nandito si Juan. Bilisan mo, umalis ka. Hindi ako aalis. Isasama ko si Ella sa akin. Makinig ka sa akin. Nakatali siya ngayon. Wala kang paraan para kalagan siya. Kung gusto mo siyang iligtas, dapat kang lumayo agad sa panganib. Ella. Ella. Sigurado ka bang walang estranghero dito kamakailan? Huwag kang mag-alala. Sa aking simpleng bahay, kahit mga magnanakaw ay hindi mag-aabala. Ella, naalala mo pa ba kung sino ako? Juan, kunin mo si Ella at bumalik ka agad. Kadiri ang lugar na ito. Ang aso lang ng kapitbahay. Sige, sige. Tatay. Ella, mismo na ba si tatay? Tatay, uuwi na ba tayo kasama si Ella? Kung magiging mabait at masunuring bata ka, uwi tayo, gusto mo? MMHM. Mabait na bata. Sayang, kamukha niya talaga. Kalasin mo yan, hindi mo na kailangang bumalik pa. Sige. Alam mo naman kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin kapag aalis ka, di ba? Salamat po, sir. Matanda na lang po ako. Wala po akong alam. Tara na, Ella.
Mabait na bata si Ella. Huwag kang malungkot. Uwi na tayo. Mahahanap natin si Ella. Nasaktan ko siya. Juan, mas masahol pa sa hayop. Ni sarili niyang anak, hindi niya pinatawad. Ang kailangan nating gawin ngayon ay makipagsabuatan kay Ana mula sa loob at labas para mailigtas si Ella. Hindi ko hahayaang makatakas siya sa mga ginawa niya. Kapag nailigtas na natin si Ella, wala na siyang magiging panakot sa akin. Sapat na ang ebidensya natin para mabulok siya sa bilangguan habang buhay. Kumusta? Kung handa na, ipaalam sa ospital. I-schedule agad ang operasyon. Baka hindi posible. Hindi maganda ang mga indicator. Parang hindi maayos ang nutrisyon. Kailangan niya ng tamang pagkain. Ano ang ginagawa ni Aling Reyes? Ni hindi niya magawa ang maliit na trabahong ito. Gaano katagal? 1 buwan. Hindi. 10 araw. Pulong ng mga may-ari ng sapi sa loob ng 10 araw. I-schedule ang operasyon kaagad pagkatapos ng pulong. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Hindi ito gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ito ay kondisyon. Kung hindi mo magawa, bumalik ka sa dati mong posisyon. Naiintindihan ko. Ibigay mo ang telepono. Para sa iyo ang dalawang ito. Gawin nila ang kailangan mo. Nahanap na ba nila si Eva? Hindi pa, pero sabi ng taong nagmamanman kay Juan, siya raw ang nasa bahay ni Clara Lynn Ares nitong huling 2 araw. Malamang ligtas si Eva. Bumalik na ba si Aling? Pero, sinubukan kong tawagan siya mula sa hindi kilalang numero. Walang sumagot. Hindi niya tayo ipagkakanulok, di ba? Hindi ko iniisip. Noong nasa probinsya ako, sinubukan pa niyang tulungan tayo. Kanina lang, malapit sa Kalye Liwanag, may nakakita sa mga tauhan ni Juan. Marami silang biniling pagkain, pero nawala namin sila. Kaya malamang malapit lang si Eva. Malawak ang Kalye Liwanag. Paano natin siya mahahanap? Malamang kasama ni Aling si Eva. Hinahawakan sila ni Juan. Kailangan nating mahanap agad si Eva. Pulong ng mga may-ari ng sapi sa loob ng ilang araw. Bago iyon, kailangan nating kunin ang huling barahan ni Juan. Ngayon, ang pagpili ng bagong CEO ng grupo, halos gabi na. Bakit hindi pa dumarating? Ang binatang si Mateo, totoo nga. Nakakainis talaga. Mateo, baka natakot sa huling sandali. Kalimutan mo na siya kung hindi siya dumating. Ibig sabihin ay umatras na siya. Ipahayag mo na agad. Ginoong Garcia, seryoso ito, sa labas, kung saan-saan. May mga polyetong nagsasabing pinatay mo, ang iyong biyenang lalaki at babae, at sinubukan mong agawin ang kumpanya. Kalakaran lang iyan. Sino ang kumakalat ng mga chismis na ito? Totoo ba? O hindi? Kung chismis lang, maaari nating ayusin ang pribado. Pero ngayon, alam na ng publiko. Isang mamamatay tao ba si Ginoong Garcia? Paano posible yon? Pumanaw na ang aking biyenang babae at lalaki. Ang mga patay ay hindi nagsasalita. Ako mismo ang bahala sa mga chismis na ito. Ang pinakamahalaga ngayon ay ituloy ang pulong. Sino ang nagsasabing? Hindi nagsasalita ang mga patay? Sophia, ano ng kalokohan yan? Aking asawa. Nakalimutan mo bang pinatay mo ang tatay ko? Noon, pagkatapos nakipagsabwatan ka kay Aling at nilason mo ako. At iniwan mo akong paralisado, may kapansanan sa pag-iisip. Sophia, bago ka lumabas ngayon, nakalimutan mo bang uminom ng gamot mo? Ano ba ang lahat ng kalokohang to na sinasabi mo? Juan, nagulat ka ba? Hindi ako nanatiling paralisado at may kapansanan sa pag-iisip. Tulad ng gusto mo. Sa halip, naparito ako para kunin ang buhay mo. Ang mga binti mo. 6 na taon akong nagdusa. Ang sandaling ito, sa wakas ay dumating na. Lele, huwag niyo siyang pakinggan sa kanyang mga kalokohan. Kahit na gumaling na ang mga binti mo, malabo pa rin ang isip mo. Lele, makakapagdala ako ng doktor para patunayan to.
Hindi ako makapaniwala na binuksan ng dalawang hangal na to ang telepono. Hanggang ngayon, ayaw mo pang tanggapin ang pagkatalo mo. Lele, kahit na nagpapanggap ka, dapat alam mong nasa akin pa rin si Ella, hindi ba? Kung gusto mo pang makita ang anak mo, talikuran mo ang lahat ng sinabi mo kanina. Juan. Ang pagbabanta mo sa anak ni Sofia, hindi nagagana yan. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko hahayaan na may mangyari sa anak ko. Doktora Aling. Naubos na ang lahat ng pagkain. Sa ref, ano ang dapat kainin ni Ella? Ella? Kailangang gumaling ng maayos si Ella sa mga araw na ito. Hindi na niya pwedeng kainin ang mga prepackaged na pagkain na yon. Dapat sariwa. Ibigay mo ang telepono mo. Ako na ang mag-o-order mula ngayon. Natatakot ka ba? Pwede mo akong subaybayan. Huwag kang mandaya. Dapat nating pag-ingatan ang pagkain ni Ella mula ngayon. Dapat sariwa. Kung hindi, kung magkasakit siya, wala sa atin ang makakatiis sa mga kahihinatnan. Tama ba? Magbayad ka para rito. Mayroon bang anumang ebidensya? Wala pa. Ito ang lugar na tinukoy mo kanina. Magpatuloy kayo sa paghahanap. Marco, dali, pumunta ka rito. Tiningnan ko lang ang mga delivery order. Mula noong nakaraang linggo sa Vista Clara Street, may lugar na tinatawag na Torre ng Bituin, kung saan ang halaga ng delivery order ay $13 sa buong isang linggo. Siyam na 11. Iligtas si Ella. Talagang, siguro si Aling, sinusubukan niyang gamitin ang halaga ng delivery order para humingi ng tulong sa atin. Pulong ng mga may-ari ng sapi ngayong hapon. Mauna ka na. Iwan mo si Ella sa akin. Tipunin niyo agad ang lahat. Tara, iligtas natin siya. Aling, ipinagbili mo pala ako. Juan, hindi mo patatawarin ang sarili mong anak na babae. Paano ko aasahan na magpapakabait ka sa akin? Lahat ng nangyari ngayon, karapat-dapat ka riyan. Tatay. Sabi ni Aling, kukunin mo ang puso ko. Totoo ba yan? Tatay. Hindi kita kinamumuhian. Pero ayaw ko na rin, maging tatay mo. Ella, sumama ka muna kay Aling. Darating si nanay para sunduin ka, okay? Juan, wala kang konsensya. Hindi ka karapat-dapat maging isang ama. Umalis ka sa Mendoza Holding. Huwag mong dungisan ang lugar na ito. Ano ba tong palabas na ito? Hindi naman kayo mas mababa sa kanya. Lahat kayo ay isang punglo ng mga mapagkunwari, taksil at oportunista. Juan, suportado ka ng aking mga magulang sa bawat hakbang, pero ginantihan mo ang kabutihan nila ng kalupitan. Inayos mo ang isang aksidente sa sasakyan, na brutal na pumatay sa tatay ko, nagpaparalisa sa akin. Pinilit akong magpanggap na tanga sa loob ng 6 na taon, at ninakaw ang anak kong babae mula sa akin. Ikaw, hindi ka karapat-dapat matawag na tao. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Sino nagsabing wala? Narito. May ebidensya ako na pinagsuhulan mo ang mekaniko, ulat ng doktor, at mga empleyado ng ospital. Huwag nang banggitin si Aling sa mga testigo namin. May mga testigo at konkretong ebidensya kami. Sapat na ito para mabulok ka sa bilangguan habang buhay. Umatras kayo. Pumalma kayo. Pakawalan ninyo siya. Pag-usapan natin ito. O kung hindi, sasaksakin ko siya hanggang mamatay. Juan, kumalma ka. Kung iiwan mo si Sofia ngayon, may pagkakataon ka pang sumuko. Pagkakataon? Matagal nang nawala ang pagkakataon ko. Mula pa nang ako'y ipinanganak, iba na ako sa inyong lahat. Gaano man ako magpakahirap, hindi ko naabot ang mga tinatawag na elite. Mga salita lang ng duwag ang mga iyan. Pero minsan, gusto ko talagang maging tapat sa'yo. Pero hindi patas ang buhay. Binigyan nito ako ng puso na malapit nang huminto. Juan, ang naghasik ng hangin, bagyo ang aanihin. Hindi ka makakatakas. Sofia, mamatay tayong magkasama. Magkakasama tayong magkakatawang muli. Sa susunod nating buhay, baka sakali, ako'y maging malusog, at tayo ay magkasama na magpakailanman. Sa wakas, nakabalik na ako sa Mendoza Holding, pero hindi ko inasahang ganito ang pagbabalik mo. Paumanhin, aalagaan ko ng mabuti ang Mendoza Holding. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Tatay. Nagsasalita ka mag-isa? Ano nang sinasabi mo?
Kausap ko lang si tatay. Anong ginawa mo kaninang umaga? Umamin si Aling. Sumulat siya ng liham ng paghingi ng tawad, kaya dapat mabawasan ang parusa ko. Maaaring sabihin na binayaran niya ang kanyang mga kasalanan dito, kung hindi dahil sa epekto ng drug ang ibinigay ni Aling kay Javier. Kung hindi yun nangyari, natatakot ako, na ilibing nila ako, kasama ni tatay. Tapos na ang dilim bago mag-umaga. Tapos na. Hello. Kaninang umaga, nang dalhin nila si Juan, mula sa bilangguan, grabe na ang multiple organ failure niya. Malamang wala nang. Matagal na panahon na natitira sa kanya. Sofia. Nandito ka. Tulungan mo ako. Paano mo inaasahang tutulungan kita? Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Nang ikaw ay makulong. Nag-file na ako ng kaso para sa diborsyo. Kahapon, naaprubahan na ito. Ngayon, wala na akong karapatang gawin iyon. Para sa ating pagsasama. Tulungan mo ako. Hindi kita matutulungang mamatay. Pero pwede kitang tulungang mabuhay. Mabuhay sa pagdurusa. Parang nabubulok na laman. Magdusa ng husto para piliing mamatay. Tulad ng ginawa ko 6 na taon na ang nakalipas. Sofia. Huwag kang umalis.